Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng fishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo akong muli ngayong araw na ito. Ngayong araw guys, kumalma yung habagat, kaya bibisita ulit tayo sa isang spot dito na kung saan nakakahuli tayo dito ng mga mamsa, mga tangigi at mga red bass. Wow. Since 2 linggo ang habagat dito sa amin, pagdalma pa lang, kaya tayo ng spot. Since matagal din tayong hindi nakakabisita doon. So tinatali ko lang yung mga gamit ko dito sa motor ko. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. So, babiyahe ako dito guys ng about 10 to 15 minutes papuntang spot. Kaya, let's go! After lang minuto, nakarating na tayo dito sa spot na kung saan, ito yung Barangay Banisi dito sa Banton. At ang ganda ng dagat ngayon guys, napakakalma talaga. Kitang-kita yung isla ng Simara, Calatrava, Romblon, Sibuyan. Ayun yung mga kalapit isla dito sa Romblon. Ang Romblon kasi is maraming isla siya, hindi lang isa. So, bihis lang ako dito, prepare lang ng gamit. At napakaganda ngayon ng dagat guys, napakakalma talaga. At tamang-tama to, since tayo ang nauna na magdayo dito, hindi pa bulabog yung mga isda. So, load muna tayo ng spear gun para along the way, papuntang spot, makita man tayo ng isda, ready na to spear it. And spear gun loaded. Let's go! Pagkarating ko nga sa spot guys, ito ang nasilayan ko dito sa spot. Malabo nga since pagkalma lang talaga dito at malakas yung ulan. May mga bahang nangyari, yung alon, kaya nabulabog yung mga buhangin, kaya naglabo to. Pero okay na rin to, mas magandang maghan pag ganitong malabo. Pagkapwesto ko nga dito, tamang-tama yung pagpunta ko dito at yun yung hinahanap kong agos. Kaya antay-antay tayo dito kung anong lalapit. Ilang segundo pang lumipas guys, wala talagang nagpapakita. Wala rin dito yung mga dalagang bukid na hinahanap ko. Yun kasi yung palaging inaabangan natin sa mga dive na kung merong dalagang bukid is mga predator na nakapaligid dito. At dito nga, nakita ko itong mga slender unicorn. Kaso nga lang, late na nang lumapit sa akin, kaya umangat muna ako. At ito yung pangalawang dive natin ngayong hapong ito. Since malabo yung tubig dito guys, dito lang ako nag-dive sa 10 to 15 meters lang. Gawang pag pupunta ako sa malalim, dun sa mismong pinepwestuhan ko, pag malinaw yung tubig is napakalabo na talaga. Kaya dito lang muna tayo sa mababaw. Abang-abang na lang tayo dito kung anong magpapakita sa atin. Pag ganitong malabo guys, ang ginagawa ko talaga dito is taga-granting ako. Yung nagpipish call para sa mga trivalis yung pag-granting, mga bluefin, mamsa. Yun ang palaging lumalapit pag naggagawa ka ng ingay ng ganon.
At a couple of second nga guys, hindi tayo nabigo sa pag-ranting. Eto, may lumapit na bluefin. Yes! At ayun, napakaganda naman yung patama ko dito since napakaamo yung lapit niya, napakabagal yung galaw niya. Kaya nagandahan yung tama. At eto yung naging unang isda natin ngayong hapong ito. Isang good size na bluefin trevally. Napakagandang buenamanong isda. At napakaganda talaga yung tama dito guys, na pisngi. Eto mga bluefin guys is binebenta ko dito sa isla namin ng 200 per kilo. Another dive tayo. Dito sa dive na to guys, palipat-lipat lang ako ng pwesto. Hindi ako nag-stay dun sa pinestuhan ko kanina, yung nahuli natin yung bluefin. Since malabo yung tubig, para hindi ka agad tayo mahalata ng isda. Ilang segundo pa nga ang lumipas guys, eto may lumapit na naman sa akin na isang bluefin ulit galing sa mababaw na area. Kaya lang napakabilis ng galaw. Buti lang natsempuhan ko kaagad at natira ko ito. At ayun, napakaganda ulit ng patama kahit malayo yung pagkatira ko dito. Ganun talaga pag gamay mo na yung spear gun mo or yung pana mo pag palaging ginagamit. At eto yung pangalawang isda natin. Isang good size na bluefin ulit. Tingnan nyo naman yung tama guys. Halos mahiwa yung isda. Nasa gitna talaga yung patama. Pag pinapana kasi itong mga bluefin guys, ang liliko talaga nila. Sinasabit nila sa corals yung line mo. Kaya dapat dito pag mga ganito is hinihila ka agad pataas. Lagay muna natin, sama natin sa unang nahuli natin sa stringer. At eto, linalagay ko lang to guys sa bewang ko pag hindi pa mabigat yung isda. At napakaaga pa guys, magti 3:30 pa lang. So another dive tayo dito guys. Pagkapwesto ko dito, hindi ko talaga makita yung mga bait. Nawawala sila pag nagdadive ako. Pag nagpapahinga kasi ako sa mababaw, is nandyan lang sila. Malapit sa akin, ngunit pag nasa ilalim na ako, is nawawala bigla. Ang ilang segundo ang lumipas guys sa pag-aantay natin dito sa ilalim, nakita ko itong mga dalagang bukin nag-iba-iba ng direksyon. Mukhang nagpapanik eto at mating na to na kung ganito ang mga galaw ng bait is may paparating na malaking isda at palapit sa akin. Tinan ko lang kung saan nahawi itong mga bait na ito at dito dadaan tong isdang ito. Hindi ako nagkamali, isang bluefin na naman.
Akala ko dito hindi ko tatamaan since napakaharap na naman yung isda. Hindi talaga lumiko pagka full ko ng trigger. Buti na lang na timingan ko ulit yung galaw ng isda at tinamaan ko. At eto yung naging pangatlong isda natin ngayong araw na ito. Yes! Isang bluefin ulit. Pantatlong bluefin natin. At ang mga bluefin na nahuhuli ko guys is mga good size lang, hindi ganong kalakihan at hindi naman ganong kaliitan. Goods lang na size. O pare-parehas ng size yung nahuhuli natin. At dito sa dive na to guys, since pahapon na talaga, medyo madilim na talaga yung ilalim dito. Gawang malabo pa yung tubig, kaya tiyagaan lang talaga pag ganito yung tubig. Medyo malamig na talaga yung tubig ngayon since nakaraan dito sa aming isla is walang tigil yung ulan, gawa nung bagyo. Ilang segundo pang lumipas guys, wala na talagang nagpakita, mukhang nabulabog na natin yung mga bluefin. Dito, paglingon ko ulit sa kaliwa ko, may nakita akong isang sweet lips, kaso nga lang ang layo. At nasa mababaw siyang part, medyo nalaliman ko yung pagsisit. Nandun lang pala sa mababaw kasama yung mga unicorn. Inantay ko pa dito, akala ko lalapit, ngunit hindi lumapit, kaya angat muna tayo. Dito sa dive na to guys, lumipat ako ng pwesto. Dito muna ako nag-dive sa mababaw. Dito sa nakitaan ko ng sweet lips. Yes! So umurong ako ng konti papunta dito sa mababaw na area. Since nasa mababaw lang siya. Pagka-pwesto ko dito, nandun nga yung mga unicorn. Diyan sa may bato kung mapapansin nyo, mga itim. At hindi nga ako nakakatagal dito, eto nagpakita kaagad yung sweet lips at napakaamo. Kaya pagka-close ko ng gap dito at na-meet ko yung distance, nira ko na to. At ayun, napakaganda yung patama ko dito sa sweet lips na to. Wow. Umikot-ikot na lang sa line since napakaamo, napaka-curious na sweet lip. Isa rin ito sa napakasarap na isda pag sinasabuan mo itong sweet lips. Panapsapa naman ito kung tawagin dito sa amin. Sa iba, lipti ang tawag dito. Ang sweet lips guys is maraming klase. Kaya sama na natin to sa huli natin. Pang-apat na isda natin ngayong hapong ito. Nakatatlong bluefin na tayo at isang sweet lips. Since maaga pa naman, mamaya na tayo umahon at naghanap muna ako ng sasabitan ng isda since mabigat na to pag dadalhin ko pa sa bawa dive ko. Kaya humanap muna ako ng sasabitan sa ilalim para hindi mawala. Dito sa dive na to guys, malabo na talaga yung tubig. Since pahapon to, lalong nawawala yung liwanag ng araw at dumidilim talaga.
Dito guys, habang nag-aantay ako, may dumaang batfish. Kaya lang, napakalayo nung daan at hindi ako pinansin ng batfish na to. Hindi siguro napugian sa poging ito at malabo. Kaya hindi nakita yung kapugian ko ng batfish na ito. Sayang, napakalaki na sanang batfish yun. Napakasarap inihaw. Inantay ko pa dito, akala ko babalik. Ngunit hindi na nagpakita, kaya angat muna tayo. Makalipas ang ilang oras guys, wala talaga nagpapakita doon sa pwesto natin sa mababaw. Kaya nag-decide akong umurong ng konti dito sa malalim. Ang lalim nito is nasa 20 to 25 meters. At tingnan nyo naman guys, yung ilalim talaga napakalabo dito. So, ganun pa rin yung ginagawa ko as usual. Pagka-pwesto ko, nag-granting kaagad ako para may ma-attract na mga bluefin ulit o mga mamsa. At ilang segundo pa nga ang lumipas, eto, hindi na naman tayo nabigo. May lumapit na namang isang bluefin. Yes! At sa sobrang amo na ito guys, eto na stone shot natin. Wow. Hindi na talaga nakagalaw. Napatulog. Kaya lang walang kumot na dala. At eto yung pang-apat nating bluefin. Halos pare-parehas lang talaga ng size yung mga nahuhuli kong bluefin ngayong araw na ito. At pang-limang isda natin ngayong hapong dive na ito. Pagkatapos mahuli ko itong isang bluefin guys, nag-decision na akong bumalik na sa pangpang at madilim na talaga yung ilalim at kunin natin yung sinabit nating mga huli natin sa bato at isama natin itong isang huli nating bluefin. Since nakaipon ako dito ng magandang hangin guys, hindi muna ako umangat. Dapa muna ako dito sa ilalim, nag-ambush ulit ako. Nagbabaka sakaling may dumaan na mga isda ulit. Kaya abang tayo. Ganun pa rin, since madilim, nag-granting talaga ako dito, nagpipish call para may ma-attract ulit tayong isda. At dito guys, hindi nga ako nabigo. May dumaan ulit na isang talakitok at medyo malayo yung daan niya at parang hindi ako napansin kaagad. Kaya ang ginawa ko, ginapang ko para mapansin ang kapugian ko ng isang talakitok na ito. At paggalaw ko nga, paglapit sa kanya, hindi naman ako nabigo. Lumapit. Akala ko dito, pagka pull ko ng trigger, mataas yung pagkatira ko. Akala ko mapupunit itong talakitok. Ngunit pagkalapit ko sa isda is maganda naman pala at pumulupot pa yung line ko dito kaya akala ko mapupunit pero napaganda pala yung tama. At eto yung naging pang-anim na isda natin ngayong hapong dive na ito. Okay na rin, nakalimang talakitok tayo, nakaisang sweet lips. Puro magandang klase ang isdang nahuli natin ngayong hapong ito. Kaya pagka-secure ko ng talakitok, kinuha ko na yung mga huli natin na nasa ilalim na iniwan natin kanina. Since nakapahinga naman ako dito ng maganda guys, nag-abang-ubong ulit ako baka sakaling may magpakita pa sa atin na isda.
Kaya lang, ilang segundo pa ang lumipas, wala na talagang sign na may isda pa, kaya kunin na natin yung nasa stringer natin na isda at umangat na tayo. Pagkatapos din ito, bumalik na ako sa pangpang since okay na itong huli natin. Napakaganda, naka-anim na piraso tayo. Shoutout nga pala kay Rapi Bantilan, Rosana Villahermosa, Bea Lopez, Ray TV, Noli Mansalay, Infinite Outdoor Quest, Rosinel Delfino Pirater, Rini Fababaer, Julito Cuesta, Nexon Edson, Kayadong Family, Vic Fadirugaw, Aliyah Mabahen, Nan TV Mix, Den Fast, Chad Summer, Erickson Agustin, Nino Ruiz, Tingala Family, Rencihino Sijam, Bismonte Family, Herona Family, John Paul Martin, Fernando Lacasandili, Charles Fishing, Rios Family, Lorenzo Paragosa, Boots Kasumpang, Mansalay Family, Marlon Capalar, Marlon Hamisola, Aldrin Encio, Rizan Robledillo, Judy Driver TV, Edward Sevilla, Mia Villamor, Rigala Kevin, Maricel Marie, Julius Nadura, Jan Miguel Micabalo, Pibilito Batas, Glenn Olaso, Eric Jimenez, Pancho Pantino, Austin Jake Bumaat, Gutierrez and Villalos Family, Pablo Alaw, 244, Giovanni Balarian, Nardsab Spirgan Fishing, Noel Padirugaw, Danilo Adalem, Chad Prince Adalem, Isulok Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun guys, ginabi na tayo sa pag-uwi. Ito lang nauwi nating isda. 4. Yung dalawa, binila doon pag-ahon natin. So mga good size na tribalis to. Sakto lang ng size. So benta natin lahat to. Timbangin natin. Timbangin muna natin itong isa kung mga 2 kilo. Wala pa nga. Sakto yan. 1.9. Sakto yan pala. Ito, timbangin na natin lahat. Parehas lang naman ng presyo to. 200 per kilo. $8.2. 8.2. Itong 4, okay na rin. Yeah, mga good size na bluefin. Ito, brase. Yung last na nahuli. Buti lang lumapit pa pag paggalaw. Akala ko hindi na ako mapapansin. So, benta muna tayo ng isda. Naka-4 tayong bluefin, saka isang brase, saka isang sweet lips. Ayos na rin. Pag nabenta ko tong 800, 8 kilos. May ano tayo? Times 200. 1.6 plus yung dalawang nauna. Mga siguro, estimate natin, mga 3 kilo yun. Okay na rin. So ayun guys, may bibili na yun yung mga isda. Pagkadating ko sa bahay dito. Pagdating ko dito, may bibili na. So hatid ko na lang yun mamaya. Bihis lang ako ngayon, ligo. Magbabanlaw, tapos hatid ko na yung mga isda. So okay na rin yun. Buti lang nagpakita yung mga bluefin doon lang sa mababaw. At ang labo nung dagat kanina, since bagong kalma doon sa habagat. At yung ulan, kaya malabo doon. Unang kalma kanina, kaya bumisita ako doon sa spot. Kaya okay naman. Pag nauna ka kasing magbisita doon, pag galing malakas ng alon, taas pagkalma, may nagpapakita talaga doon sa mababaw. At hindi naman tayo nabigo. Okay na rin yon. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang sa susunod na episode. Maraming salamat po sa inyong lahat. Siguro yung dalawang naunang nabenta kanina, yung sweet lips saka bluefin, siguro sabihin na natin 3 kilo. May 600 tayo doon. Halos may 2,000 nakita rin ako ngayong araw na dive na ito. Halos 2 hours lang yung dive ko. Ayun lang muna guys.